What's up mga technician? Nagbabalik ang DIY po ng technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. Subscribe na kayo. Click ang notification bell button. Click na tayo nyo rin ng mga videos. So yun guys, naka-subbendo na tayo dito sa mini PC natin. So yan pa rin yung setup natin guys. So yan yung connection ng mini PC niya. At ang connection naman ng subbendo, ayan guys, naka-LAN base siya. So pagka nag-disconnect siya sa LAN base niya ay automatic siya magko-connect dun sa may Node MCU na wireless. Okay, so yun ang kagandahan yan. So eto guys ay ako lang nag-wiring yan. Okay, so wala akong pinagkopyahan yan na board. So kasi nasa US ako guys. So syempre hindi ako makakabili dyan sa Pilipinas ng board na papadala ko pa rito sa US. Magbabayad pa ako ng shipping, so mas mahal yun guys. So ang ginawa ko, punta ko Google, search ko yung sa Node MCU niya or sa ESP32 niya. So search ko lahat ng GPIO pin niya para malaman ko kung saan ko i-connect yung LAN port nito or yung mga tag dito, mga transmit at saka receive data nito guys. So ang daming yan. So kaya ganyan yan kadaming wire. So kaya kung gagawa kayo ng ganito rin guys ay ganyan kadami yan guys, yung wire na yan. So alam ko guys hindi pa kompleto to, pero yan pa lang yung kaya ko sa ngayon guys, kasi nga wala naman akong official wiring diagram nito galing kay Wi-Fi 5 Soft. Okay, kasi yung diagram na yun ay exclusive lang para kay Sir Dens. So kaya siya lang meron ng talagang exclusive wiring ganyan. So ang ginagawa na lang ay may kumukopya na lang ng board niya or tinitracing na lang yung board niya. So sa akin, wala po ako noon guys. Wala akong board noon kasi nga nasa US ako. So ayokong bumili naman na para lang sa ganun. Kung kaya ko naman gawin na maghanap sa Google lang. Yan guys. So, ayan guys, kung tatanungin niyo ako guys kung anong version nito, version 4.4 yung version nito sa Subbendo. Okay, so gamit ko dito is naka online na ano ko dito, flashing guys. So, ayan, at umokay naman. So, sa mga tatanong guys, sir, okay ba rito yung mga 20 by 4? Ito guys. Itong dalawang to kasi is 20 by 4 to. So malaki yan. Malaki. Yan o. Doble yung laki niya guys. Okay. So ayan, para makita nyo lang. Pwede to guys na gamitin. So papakita ko sa inyo mamaya guys. Okay. So sa ngayon, ayan, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga nasa wiring na yan. So yun guys, naglabas ako ng reset button. Kahit na may reset button yung Node MCU natin, naglabas pa rin ako ng reset button. Tapos yung sa setup button, so naka-indicate naman yun doon sa tag dito, naka-indicate doon sa may flasher niya ng Wi-Fi 5 Soft. So ito guys, sa coin pulse. So iano ko na lang dito. Instead na maghulog ako ng barya doon sa coin slot, so ipopulse ko na lang dito. Kasi guys, halos press lang naman yan. So kinomplicated lang nila. So ayan, so meron din yan ilaw dun sa loob. So pagka nag-on yung ilaw na yon, ibig sabihin naka-on na yung relay pin. Okay, so ibig sabihin pwede na ako mag-pulse ng signal. So ayan, so yun lang nilabas ko kasi kung kailangan ko i-reset siya, so marireset ko siya. Tapos kung gusto ko i-set up ulit yung ano niya guys, yung tawag dito, yung wireless niya, kasi pwede nyo siya i-set up ulit kung gugustuhin nyo. So ayan, nakalabas na siya. So hindi na para kung i-flash pa ng i-flash yan kung gusto nyo i-set up ulit sa ibang AP. So ayan guys, baka tanungin nyo rin ako na kung gumagana ba talaga yan. So kung yan ba talaga yan. So ayan guys, alisin natin to. Ayan. So di-disconnect natin yan. Ipa-connect natin siya sa tag dito sa wireless. So ayan, kumukonek ka sa LAN. Pero guys, siyempre mape-fail yan kasi nga disconnected siya.
So ayan guys, so kumukonek kayo siya sa wifi ng ito GLINet guys. So ayan, connected na siya sa wifi. So ngayon, pagka nice na or napalitan na yung sirang ano rito guys, kunyari ito nasira yung LAN nyo, LAN module, or nasira yung UTP cable, kunyari napalitan nyo na yan. So pagka kinabit ulit natin yan, dapat ganito mangyayari dyan ha. So kinabit natin siyang ganyan, so nagpa-pulse siya or nagli-link na siya. So pag nag restart tayo or nag-reset pala, hindi restart. So reset, so kailangan pag nag-reset tayo dyan ay ganito mangyayari. 1, 2, 3, 4, 5 seconds, kailangan ganun siya. So magko-connect na siya ulit sa LAN. Ayan. So para may idea kayo guys kung ano nangyayari. So ayan guys, so naka-connect na siya sa LAN. Mas maganda kasi guys nako-connect sa LAN kasi wired siya. So wala siyang interrupt. Okay? So walang may interrupt sa kanya. Kasi kapag ka-wireless naka-connect, minsan kulang or minsan nag-hahang or nag-e-error. So ayun, yun lang yung nakakatakot dun kasi minsan syempre yung mga customer, sir ganito nangyari, nag-hang or ano, kasi nga naka-wireless siya. So nakikipag-communication lang siya ng wireless to wireless. Di tulad ng naka-LAN, ayan. So walang mistake dyan or hindi siya magmi-miss. Ayan. So ngayon, ano tayo guys? Insert coin. So papakita ko sa inyo. So dito tayo guys. So pakita ko muna sa inyo na ayan, naka-connect lang tayo sa sub bendo. So ayan, online siya, naka-interface siya sa Ethernet 1. Ayan. So version niya guys, ayan 4.4. So punta tayo dito, system information, ayan guys, para makita nyo. So naka Intel tayo, ayan. So naka mini PC tayo guys. So 32 gigs na RAM. Ayan. So ayan guys, at ito yung information natin, nakabilang 22 tayo. Okay. So ganoon pa rin yan, 2.5 GBE or 2.5 GBPS, sorry. Yan, GBPS. So ito yung sa Sabendo. Ayan guys. Okay. So papakita ko sa inyo yan guys. Wait lang. Reset natin to. So ayan guys. So ayan. So ngayon, click lang natin yan. Kasi hindi pa siya auto-select kasi guys nga, pinakita ko lang sa inyo na gumagana yung ginawa kong wired na mga winiring ko na para sa Sabendo na wala talaga akong kinuwanan na ano nun sa official ng Wi-Fi 5 soft. So sarili ko lang talaga yun guys. So ayan, at insert coin. Welcome. Please insert coin. So ayan siya guys. At makita nyo rito, ayan. So insert coin tayo guys. Ayan naka-on na siya. So insert coin tayo, or magpipindot na lang ako dito guys kasi hindi man insert coin to eh. At nakikita nyo rin yung oras dito guys. Ayan. So ayan na. Ayan. Diba? So ganun din yung nakalagay dun guys. So ayan siya guys. Ngayon kapag nag-disconnect yan or ano kayo guys, close. So i-close natin para makita nyo lang at maintindihan nyo rin guys. So ayan. So nakita nyo? Ayan na siya guys. So kung nakita nyo, ano na siya, ready na ulit siya guys. Mag-insert coin sa next next device naman kung may magko-connect syempre. So nga pala guys, baka tanungin nyo ako kung pwede to sa VLAN 13. Ayan, i-ano natin sa VLAN 13, connect natin. So ito siya. Ito na siya. Ito guys. So tingnan nyo, ayan na. Ayan guys, VLAN 30 na siya.
So ngayon, connect ulit tayo or insert coin ulit tayo guys. So insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. Ayan guys, para makita nyo na gumagana yan. Oh. Okay. So wait natin kapag kunyari ayan yung extend or close yung tag dito, yung sa portal syempre. So tingnan natin. Ayan guys. Oh, ayan guys. Diba? Nakita nyo? So, okay naman siya. So, okay yung wiring ko dyan guys. Walang ano yan. Walang sablay. So, ngayon, tanggalin natin to. Ayan, disconnect natin to. Tapos, connect tayo sa sa wire niya guys. Tingnan natin. Wireless pala, sorry. Connect natin sa wireless. Ayan guys, sa wifi naman siya. Connect. Ayan. So ayan, sa wifi na siya connect. Ngayon guys, kahit sa wifi ng nanto, itong isa guys. So kahit dito siya nakakonect, pwede tayo dito maghulog. So pakita ko sa inyo. Ayan o. Welcome. Diba? Please insert coin. Thank you. Ayan guys. Diba? Extend. Ayun. Oh. So, punta tayo sa bilang 22. Ayan guys, so bilang 22. Oh. So, insert coin tayo dyan. Welcome. Please insert coin. Thank you. Oh, diba? Guys? Extend. Oh, okay na siya. Okay na siya guys. So, ganun lang. Basta tama lang yung wiring. Walang sablay yan. Naka-anti-pitik na rin to guys. Huwag kayo maglala. So, syempre, kailangan natin na i-build in dito yun. Syempre guys. So, ngayon kapag gusto nyo i-set up ulit to sa dati. So, ganito naman guys. Press nyo to. Okay? Press hold ng 5 seconds. Tapos, pindutin nyo to. Pagka nakita nyo tong ilaw na nagsabay green at saka red. So, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun. Sindot agad to guys. Ayan. Magbiblink siyang ganyan. Hold lang kayo guys. Ayan na naka-hold. Tapos, mag-green yan. Oh. Tapos, release na kayo guys. So, naka-setup mode na siya. So, ayan. Ngayon kung parang nagdadalawang isip kayo na hindi ko muna sa setup mode to. Ganito lang gawin nyo guys. Reset nyo lang to. 3 seconds. 1, 2, 3. So, ayan na siya guys. Okay na siya. At kukonect ulit siya dun sa my LAN na dating pinaglagyan nyo. Syempre. So, ayan siya guys. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, Sir, nakalagay yan doon sa may mini PC nyo. Pwede ba ilagay namin dito sa may AP namin? Pwede po. So, tanggalin ko lang to. Lagay ko sa may AP. Ayan. At ayan siya guys. So, para may idea kayo guys. So,
So, ayan guys. So, pwede siya nakalagay sa may IP. Gagana pa rin yan. So, pakita ko sa inyo. So, lipat tayo dito. Or kahit na hindi naman tayo lumipat, parang may idea lang din kayo guys. So kunyari, basta anywhere dito. So, ayan. So, ayan, connected. So, try natin dito. Mag-insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. Ayan guys, nagana yan. Ayan, extend. Lipat ulit tayo. Lipat tayo. Lipat tayo ng bilan 22. Kasi baka sabihin nyo, sir, ba't nilipat mo yun? Sa bilan 22 yun. Dami na pala nakabukas dito. Wait lang guys. So, ayan, bilan 22. Insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. Insert coin ulit tayo guys. 15. Extend. Okay na, di ba guys? So yun guys, at coming soon na to, syempre. Ilalabas natin to sa market. Syempre gagawa tayo ng sarili nating CB nito. Ayan. So, ang collab ko rito si Sir Patrick Lawrence. Ayan. Lawrence Patrick Limen. Ayan, Sir Patrick, shout out sa iyo syempre. So, tinulungan niya din ako maghanap ng wiring nito, pero yung binigay niya sa aking wirings nito ay binili niya sa tawag dito. Basta may pinagbilan siya noon. Okay? So, yung wiring na yon, tinry ko yon, ayaw gumana dito. Magkano bili niya dun sa wiring na yon? 500 pesos. Sayang yung 500. Hindi niya napagana, hindi ko rin napagana. So, kaya ang ginawa ko, nandiyan naman si Mr. Google. Okay, Mr. Google ako naghanap. Kasi yun, sigurado ako na gagana doon. Kasi nga, kay Google yun galing . So, sa sobrang dami din na wiring diagram kay Google, ayan, tingin nyo, napagana ko siya. So, yun nga lang, daming wire. Sobrang daming wire. Pero okay lang, napagana ko naman siya. So, ilalagay ko na lang to sa isang board na lang. Ayan. So, lahat ng protection ilalagay ko rito. Anti-pitek, anti-radio, anti-credit, ghost credit, yung sinasabi nyo. Anti-ghost credit, at saka anti-auto credit. Pares lang naman yung ghost credit tsaka sa auto credit. So, meron silang anti. Ayan. So, bale guys, kung tatanungin nyo rin ako na kung etong LAN natin is pwede dito ilagay sa switch, hindi po pwede. Kasi yung switch, nag-acting na siya as VLAN. Okay? So, hindi siya magko-connect dito. Kailangan sa PC nyo i-connect or sa AP nyo i-connect. Hindi siya guys pwede dito. Pakita ko sa inyo. Kasi baka sabihin nyo, pwede ba makita, sir? Ayan. So, ganyan lang siya. May link siya pero hindi siya tutuloy. Ayan. Hindi yan tutuloy guys. Wala. Connecting lang siyang ganyan. Kukonect siya sa wifi. Tapos sasabihin niya, hindi tayo pwede sa wifi kasi tayo sa LAN. Kukonect ulit siya sa LAN. Sa wifi siya nag-connect. Kasi minsan nangyayari, pagka sa observation ko guys, kasi kanina in observation ko muna to pagka nakakonect sa LAN, sinasabi niya doon sa node na huwag ka kumonek sa wireless, pero ayan, nakita nyo kumonek. So at least okay siya. At bumalik ka sa LAN. So ngayon, naka-wireless siya guys. So lagay natin ulit siya sa LAN. Kasi mas maganda nakakonect to sa LAN guys. Para sa akin pero sa inyo, kayong bahala kung saan nyo gusto i-connect. So ayan, reset ko lang.
So, ayan guys. Minsan kapag pinipress ko yung reset ng 4 na beses, tsaka lang to nagiging nagpa-powering indicator. So, minsan naman kapag 5 seconds ko na pinress, inold ko ng 5 seconds, tsaka lang siya magpa-powering. So, pero ayan guys, okay naman siya. Walang sablay yan guys. So, ayan, sa mga gustong order nito na isang CB na lang siya. So, ang tawag ko rito guys ay USAB B1 sa unang version natin, syempre ng board. So, papakita ko rin yun sa inyo guys, huwag kayong magalala. So, kompleto yan, magiging or madami tayong ilalagay doon na component. Pupunin natin ng ng protection. Ayan. So, ayan lang guys. At kung nagustuhan niyo ang video ko, ay wait lang. Yung ito pa pala oh. Sabi ko sa inyo, papakita ko tong dalawang to na gumagana. So, wait lang. Papasok ko lang siya dito guys. Wait lang. So, ayan siya sir oh. Or mga sir. Ayan oh, gumagana siya oh. So, sir, ba't ganyan? O, di reset natin. Ayan, oh, nag-reset na siya. O, diba? So, may bug lang siya guys dito. Etong ed no, ayan oh. Yung ed yung natitira. Kasi nga, pang lang siya, pang 1602. Ito kasi 2004 to. So, yun nga lang, syempre, nakikita to. Kaya rin gusto ko rin nakita to guys, para nakikita kung may bug yung file na inilalagay sa Node NCU or sa ESP32. So, ikabit ko naman yung kabilang LCD guys, wait lang. So yun guys, nakakabit na. So, re-reset ko ulit siya. Ayan. O, diba? Naga na siya. Talagang yung ed lang dito ang natitira. Ito. Tara! Ayun na. Ed lang natitira. So, bakit siya nagana? Ito kasi yan guys. Meron siyang I-squared module. Ayan. So, parehas lang yung linya niya rito. Pinalaki lang yung screen. So, kaya, ayan, kung nakikita nyo, saktong-sakto lang yung screen, kaya yung ed na nandoon hindi kita dito sa maliit. Nakita nyo guys, diba? Saktong-sakto lang, ayan o. Ayan, saktong-sakto yung pinaka linya niya. So, yung ed dito, hindi kita. Yun ang bug. Diba? Pag malaki yung screen na gamit nyo, kaya na nangyayari. Siyempre, malaking screen. So, nakikita nyo yung bug or glitch. Ayan. So, ayun lang guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.